welcome to Cinema News Alert Weekend Edition. Now, I'm solo flight for this weekend pero hindi ako magpapapigil para ibigay sa inyo ang lahat ng malaking balita ngayong linggo. At una na dyan, noong linggo, madaling araw, pumanaw ang young actor na si Marky Shelo. Narito ang iba pang mga detalye. Young actor Marky Shelo natagpo ang patay sa sariling kwarto. Sunday, December 7, habang nakatutok ang lahat sa laban ni Manny Pacquiao against Oscar de la Hoya, isang malungkot na balita ang mabilis na kumalat sa apat na sulok ng showbiz. Bandang alas 3 ng hapon, si Marky Shelo natagpo ang walang buhay sa sarili niyang pamamahay sa Mission Hill sa Antipolo City. Marami ang hindi kaagad naniwala sa balitang ito hanggang sa mismong ang pamilya at ang GMA Network na mismo ang kumumpirma sa balita. Si Marky Shelo na tubong sitio Bauco, Benguet, Mountain Province at may lahing Igorot ay ang itinanghal Batch 3 Starstruck Ultimate Soul Survivor ng GMA7. After winning ay naging active kagad sa showbiz si Marky at napanood ng marami sa iba't iba niyang TV programs ng Kapuso Network. His wholesome image eventually helped him become a role model for the youth as well as the Department of Health's youth spokesperson. Bandang alas 10 ng umaga noong linggo, dineklarang dead on arrival ang young actor sa Antipolo Doctors Hospital matapos siyang isugo dito ng inang si Mildred Shelo. According to Mrs. Shelo, around 6 in the morning ay natagpuan niya ang anak na nakahandusay sa kwarto nito. Ang itinuturong probable cause of death ng batang aktor ay ang acute hemorrhagic pancreatitis o bangungot na matatandaang siya ring itinurong sanhi ng pagkamatay ng isa pang young actor noong 2002 na si Rico Yan. Unang dinala ang mga labi ni Marky sa St. Peter Memorial Chapel sa Antipolo City bago itutuluyang iuwi sa kanilang tahanan sa Mission Hills, ang bahay na napanalunan niya sa sinalihang talent search. Mula noong Lunes ay dagsana ang mga dumalaw na kaibigan, katrabaho at tagahanga ng aktor para magbigay ng kanilang dasal at magpaalam sa kanya. Nang makausap naman ng Cinema News Alert Weekend Edition ang ilang malalapit na kaibigan at katrabaho ni Marky, ito ang kanilang naging pahayag tungkol sa malungkot na pangyayari. Nabalitaan ko yun, na-shock ako and hindi ako makapaniwala kasi napakabata pa na and napakabait niya, wala akong masasabi sa kanya. For some time, naging close kami kasi naging partner ko pa siya sa workshop eh. Ayoko pang maniwala nung una. Ayoko talagang maniwala. Tinawagan ko yung manager ko. Sabi ko, paki-confirm. Tapos tinatawagan ko si Marky sa cellphone. Tinawagan ko siya. Nung nalaman ko, tinatawagan ko siya. Tapos nag-ring lang. Sabi ko, Marky, ano ka ba? Sagutin mo yung telepono. Naiinis na ako. Kahit wala naman akong kausap. Kasi wala talagang sumasagot. Tumawag sa akin. Isang malapit din na kaibigan namin ni Marky. Nung daw si Marky. Sabi ko, hindi ko alam. Ngayon, tapos nag-text ako sa kanya, walang reply, tumawag ako, walang sumasagot. Tapos hanggang sa nag-text na rin yung iba na panood ko na rin sa TV, na yun nga, totoo nga yung nangyayari. Nabigla nga rin ako kasi nung the day na nalaman ko, kasama ko yung mga yung fans club niya. That day, yung ginigising siya ng mom niya, dun sana siya pupunta, kaya lang hindi siya nagising daw. Napansin ko lang na umiiyak na yung mga yung mga fans niya. Shock. Lahat kami, lahat ang pwede ko tawagan ko, staff, yung mga co-artists, tanong-tanong kung totoo. Shocking talaga, hindi mo ma-absorb kagad eh. Para sa kanilang lahat, malaking kawalan ang pagpanaw ni Marky, hindi lamang sa industriya kundi maging sa personal nilang buhay. Tahimik lang yan, hindi siya palakbo. I mean, hindi siya yung maingay. Pero sobrang bait, sobrang nire-respeto niya lahat ng tao na nakakatrabaho niya. Nakadalaw ako last night. Siya yung lagi ko nakakasayaw. Dati kasi halos araw-araw talaga kasama ko siya. Kwentuhan, biruan, laro. Ganyan. Parang para sa akin, talagang kapatid na ituring ko sa kanya. Tsaka si Marky kasi napakabuting tao. True gentleman. Siya yung lalaki talaga na alam mo yun, parang para sa akin kasi walang kapintasan eh. Hindi rin naiwasan ng iba sa kanila ang maging emosyonal nang makita na ang labi ni Marky na nakaburol sa tahanan nila sa Antipolo. Ako nga, parang di ako makapaniwala eh. Kahit nung pumunta ako sa wake niya, parang sa taping ka lang, parang naghihintay lang na may mag-cut, pero ganoon talaga eh. Parang natutulog. Parang natutulog lang siya eh, kaya nga
kung wala nga masyadong tao, gusto kong sabihin na, Marky, ano ka ba? Gumising ka na. Ang dami-dami natin dito. O tara, nakakain tayo. Kahit anong gusto mong gawin, gagawin natin. Pero wala eh. Nung nakita ko siya, parang happy naman siya. I mean, peaceful naman yung mukha niya. Sabi nga rin ng mami niya, mukha naman siyang masaya. Kung sumilip ako. So, sabi ko, well, kung nasan man siya nandun, sana masaya siya na, sana kapiling niya si Lord. After 2 nights sa Mission Hills, Antipolo, Wednesday, katulad ng nauna nilang pahayag, ay inuwi na si Marky sa Mountain Province kung saan siya nagmula. Pero bago siya dalhin doon, pansamantala munang itinigil ang 11 aktor sa Resurrection Chapel sa Baguio City para sa huling sulyap ng kanyang mga fans doon. Umaga pa lang ng Miyerkules ay pila na doon ang kanyang mga tagahanga. Nakakaiyak nga eh. Parang hindi ka nakakapaniwala. Kaya gusto kong makita siya para maniwala ako na patay siya. Mark is the first and only Igorot artist, and so it is a great loss for us. Madaling araw ng Huwebes ay tuluyan ng inakyat sa Sitio Bauco, Benguet, Mountain Province ang labi ni Marky kung saan tuluyan na siyang mamamahinga sa sarili nilang bakuran alinsunod sa tradisyon ng mga Igorot. Sa ngayon ay tuloy pa rin ang pagdadalamhati ng pamilya at mga kaibigan ni Marky Shelo sa kanyang paglisan at ng buong industriya ng show business sa pagkawala ng isang mabait na katrabaho. Sa lahat ng naiwan ni Marky, nakikiramay ang Cinema News Alert Weekend Edition. Nakikiramay ho ang buong Cinema One sa mga mahal sa buhay na naiwan ni Marky at sa iba pang malungkot pa rin na balita. Nais din ho namin makiramay sa pamilya naman ho ng Philippine music icon na si Didith Reyes na pumanaw din kamakailan. Samantala, sa iba namang balita, ikinagulat ng lahat sa industriya ang isang malaking pag-amin ng writer na si Wango Galiaga, anak ng batikang direktor na si Peke Galiaga. Narito ang buong kwento. Anak ng direktor na si Peke Galiaga na si Wango Galiaga, umaming HIV positive. A few weeks ago, ginulantang ang buong bayan ng lumantad at umaming HIV positive ang bunsong anak ng batikang direktor na si Peke Galiaga. Sa article niya sa Philippine Daily Inquirer noong December 5, Wango cited the Department of Health's report about the cases of people tested positive for HIV from January to October this year, na umaabot na sa 454 reported cases. At isa na nga siya dito. August this year nang malaman ni Wango na positive siya sa HIV. And according to one of his TV interviews, lumantad daw siya para bigyang muka ang HIV o AIDS sa bansa. Para daw bigyan ng warning ang iba pa na patuloy na tumataas ang bilang ng mga HIV positive dito sa Pilipinas. Hindi naman daw siya nagsisisi sa ginawang pag-amin dahil overwhelming daw ang suporta at pagmamahal na nakuha niya from his family and friends. Aminado si Wango na nakuha niya ang virus dahil sa unprotected sexual encounter. Sa kanyang article, ito ang naging statement ng writer. I can live in my glass house and throw stones at others, but then, because I was negligent and careless, I have caught an infectious and incurable disease I never thought I would get. I don't want this to happen to anybody else. I didn't think I would get it because it didn't seem like a real threat or danger to me. I didn't even know anybody else who had it. HIV was something people got elsewhere, like Africa or America. Now, I know someone who has it. I look at his face in the mirror every day. Last Wednesday, sa press conference para sa Dayo, ang first full-length animated film na entry sa Metro Manila Film Festival, sinubukang kunan ng pahayag ng Cinema News Alert ang ama ni Wango na si Direk Peke. Sa kanyang pagharap sa press, ikwinento ng direktor kung paano niyang tinanggap ang kondisyon ng bunsong anak. Of course, you'll be matatamaan ka, okay? But I've always taught all my kids that death is not the worst thing in the world. Kung mamamatay siya o hindi, because the point is you don't die from HIV. It's not a death sentence. I mean, there's a medical regimen, etc., etc. I think it's more tragic to have a drug addict in a family than to have an HIV person in the family. Nang tanongin naman kung paano nilang sinusuportahan si Wango sa pinagdadaanan nito ngayon. We're very practical people to a fault. Among the family,